mag-iimbita sa kanila. Right? Inimbitahan ko yung ating kapatid na sa Hong Kong ay busy siya kasi yung kanyang amo is ambassador from Israel. Kaya busy yung kanyang amo, hindi siya makaugalakay. Right? Dahil sa amo niya ay Israeli. She's a Christian, no? Matagal ng Christian yun, kaya lang sa tagal din ng panahon ay nawala siya sa pagiging Christian. Okay? Masalamat po tayo sa Diyos because by all means ay gumagamit po siya ng true life para sa mga kaluluwa na nice abutin ng ating dakilang Diyos. Right? So, tonight ay ating buksan muli ang ating Biblia. Please turn with me in the book of Job. Of course, King James ang aking gagamitin because wala namang dito, walang question about this chapter, no? At least naging aware po tayo, thanks God, dahil we are enlightened, no? Sa matagal na panahon ay iniyakap po natin ng King James, pero nakikita po natin unti-unti yung mga kaliwanagan, right? We are blessed dahil kung talagang matalino ka, gusto mong matuto at magpakalalim, of course, maghahanap ka ng mga ibang tawag dito, ibang Bible, right? Salamat po sa ating kapatid na in-expose yung mga bagay ngayon kung saan ay we depend also before, no? Kasama po tayo doon na nag-depend sa King James at pinaglalaban pa ng patayan. So, right, so sabi nga ni Brother Joshua, biniyayaan po tayo ng maraming like ito? Tama. Kaya praise God dahil sa ganyan. Right, so again, Job chapter 19. Our main text about verse 25 hanggang verse 27. Right? Ang sabi po dito ay verse 25, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet my flesh shall see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold another, though my reins be consumed with me. Right, so ating pag-uusapan kung sino ang Diyos ng Biblia, kung saan ay tangan-tangan po niya ang kinabukasan, who holds about tomorrow, who knows about tomorrow. Kaya we are glad because meron po tayong Diyos na alam ng mga mangyayari at magaganap sa ating kapanahunan. Kaya there are 3 points na ating pag-aaralan about this verse. Right? Number 1 is the God of redemption, the God of resurrection, and the God of revelation. Yan po yung Diyos po natin. Kaya si Job, no? In spite sa kanyang kalalagayan ay alam po natin, no? Siya po ay masaya. Kahit siya ay mamamatay, alam niya na magre-reserve din po siya. At makikita niya tuluyan ang ating Panginoon sa lidas. Right? So yun po yung pag-asa po natin. At yun po yung pag-asa po ni Job. No? Spite of kanyang trials and troubles of Job, nakita po natin yung kanyang attitude and character. That's why this verse mark a turning point, no? Para kay Job. Kilala niya. Ganun na lang po siya. Right? So before that, tayo po ay muna manalangin. Muli po natin limusin ang biyaya ng Diyos
sa gabi po ito. Kami po Diyos ay muli lumalapit po sa inyo, aming nililimos ang biyaya ng iyong salita sa oras po ito. Buksan niyo po muli ang aming kaisipan, pangunawa sa mensahe na aming mapapakinggan. Hayaan niyo po Diyos, like Job, na yakapin din po namin ang mga pangako pong ito. Maraming salamat. Pagpalaan po ang iyong mga anak na nandito o sila man na wala po dito o Diyos. Alam po namin na sila po ay aabutin din po ng biyaya mo at kapayapaan sa mga kapatid po ito. Salamat po. Ito po ang dalahin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right. Kaya sa gabi pong ito, there is a saying na ang dalawang piano daw sa loob ng isang kwarto ay pwedeng pagsabayin na patugtugin. Right? Basta parehas ang kanyang tono, yung vibrate ng tinutugtog mo ay pwede niyang galawin yung isang piano. Right? Siguro may mga nakasubok na ito at na-experience nila po ito. Basta ito ay properly tuned, right? Yung string ng tinutugtog mo ay pumupunta din doon sa kabila at tumutugtog din po siya. Ganyan din po ngayon ang ating nararamdaman. So, there's a vibration regarding din po sa buhay po ni Job. Kung ating titignan ang kanyang buhay, ay makikita po natin na napaka-bigat ang kanyang dinadala. It is enough for a good man to pin down. Diba? Sabihin mo, malakas ang pananampalataya mo, pag mga ganitong kaganapan sa buhay po natin, ay talagang babagsak at babagsak ka. No? Kaya nga extreme para sa atin po ito. Kaya nga pinakita na ng Diyos yung kaganapan kong ito para at least aware po tayo. Imagine, no? Si Job bilang isang mayaman, no? Tutusin, shit ang tawag sa kanya dahil sa lahat siya yung pinakamayaman doon sa kanilang lugar. Right? At nakita din po natin yung ibang senaryo pa sa kanyang buhay. Imagine, 10 anak ay sabay-sabay inilibing. Right? What do you think? Kapag ganito ang nangyari po sa atin, malamang sa malamang ay tayo po kung saan tayo pupulutin. Right? So, sabi ko nga, it's enough para ang isang man of God, best man, para mapunit, ma-break po siya. Right? Imagine, after that, ay meron pa siyang tinatawag na leprosy. Ang tawag po nila dito is black leprosy. Bukod sa leprosy na nakikita po natin, it's white na nakikita po natin, right? Kasi kung may nakikita kayong nag-uumpisa na magkaroon ng leprosy, nakikita po natin yung kanilang mga balat ay namumuti. Right? Sign po yun. Pero kay Job, it is a black. No? So, ibig sabihin ay matindi po ito. Right? Habang siya po ay nasa mata ng mga tao sa society, natin yung kanyang bilang ang kanyang panglaban sa kanyang kalalagayan is just only a pile of us. And tawag nito patchwork. Yung basag-basag na mga yun lang siguro. Bakit gano'n? Siguro yun yung pinagkakabot na yung mga basag na paso. Right? Yun po yung katabi po niya. Habang nangangati ang kanyang balat, winimisikan niya ng abo. Right? After that, kakamutin niya naman sa kalimang kamay yung sugat po niya. Right? Kung titignan po natin, there is no relief para sa kanya. And after that, isa pang pabigat yung kanyang asawa naman sa kanyang mga kaibigan ay bumaliktad at iniwanan din po siya. Right? With a merciful eye, nakita po natin itong taong to, this man as a specimen of humanity,
ay hindi po siya ibang tao, pero makikita po natin po siya is a man of faith and destiny. Right? Tao po siya na mayroong pananampalataya at mayroong kalalagyan. So, ibig lang sabihin, bagamat doon po ang kanyang kalalagayan ay he endured those conflicts of life na-endure po niya at nagpatuloy na harapin, right? These things, it proves about his genuinity, yung pagkaka-genuine ng kanyang pananampalataya. Right? Hindi lamang po yun. Nakita po natin yung purong pananampalataya sa kanya at nakita din po natin, right? Yung kung paano binuksan ng Diyos, okay? Yung purpose ng Diyos sa buhay po ni Job. Sa atin, maaaring ibang pamamaraan din po, pero nasusukat dito yung ating pananampalataya din. At makikita po natin, kung talagang kaya mo, ay makikita mo rin po yung divine purpose po ng ating Diyos sa buhay po ng bawat isa. Okay? Kung tayo po ay katulad ni Job, ay nangyayari din sa ganitong tingnan po natin kung ano po ang nagbigay kay Job, right? Dahil sa kanyang kalalagayan, makikita po natin, we are sure, rest assured, right? Dahil sa kanyang kalalagayan, we know that he will rise again, sa kanyang kalalagayan from the abyss of sorrow, ay darating po yung triumph and blessings. Right? Again, kung ating titignan sa kaganapang ito, right? Paring si Job ay naghihintay. Ganun naman talaga, di ba? Maghihintay po tayo kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating mga desperation, right? Pero siguro naman, hindi tayo lalapit na sa mga kaibigan. Pagkaganyan po ang kalalagayan po natin. Right? Pero ganun pa man, ay siguro, ay itatry po natin. Pero ang pinaka malalim na dahilan po natin is to come to God. Lumapit po sa Diyos because you know Him, we know Him. Right? Kilala po natin po siya. Bilang isang matagal na Kristiyano, ay kilalang kilala mo na po siya. At kilala na po natin siya sa kabila ng ating kaalaman, pag-aaral sa kanyang salita, ay makikita po natin. Okay? Kung ano ang gagawin at kilos ang ating Diyos sa buhay po natin. Kaya dito sa ganitong pagkakataon, because of kalalagayan po ni Job, there is a helplessness. Okay? Kumbaga sa dito mo na gaganahin yung tamang pananampalataya. Okay? Kaya nga, ang statement po ni Job, beyond the reason kung bakit nangyayari po sa kanya, anong sabi po niya? Sa verse po natin, in 25, verse 25, for I know that my Redeemer liveth, and that shall stand at the latter day upon the earth. Okay? Ito yung verse po natin, hanggang verse 27. Right? And he shall stand at the latter day upon the earth, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another. So, ibig lang sabihin, this revelation very strong notes in Job's, right? Ibig lang sabihin, nakikita po niya ang pag-asa sa
kanyang kalagayan, okay, meron siyang nakikitang pag-asa. Okay? So, sa atin, mga kapatid, there is hope, okay, in every situation. Okay? Kaya sa atin, kapag may mga dumating na ganyang klase o bigat na mga pagsubok, alam po natin, sometimes nababanggit po natin, or I know, okay, who holds tomorrow. Right? Alam po natin kung sino po ang may hawak ng kinabukasan. Kaya para sa atin, yun po yung lagi ang ating binabanggit. That's why Job begins proclaiming that God who holds tomorrow. Number one, sa ating outline, there's a God of redemption. There's a God of redemption. Job could have used many names for God. Pero sa pagkakataon kong ito, tinawag po niyang Redeemer. Right? Dahil ang ibig lang sabihin po ng Redeemer, in Numbers chapter 35 verse 12, it is an avenger. Avenger. Buksan po natin. Tingnan po natin. Tingnan po ninyo. Just to follow, no? So, avenger, ang ibig sabihin po ng Redeemer. The primary role of this word is Goel. No? Anong ibig sabihin po nito? Kasi binabanggit po ito sa Leviticus chapter 25 verse 25 na ang ibig sabihin po ito, buy back or to purchase. Ito kasi yung tawag po nila noon. Right? Kapag merong bagay na nakasanla at hindi mo na kayang bayaran, meron kang kamag-anak na magre-redeem po doon. No? Merong kukuha o magbabayad para may balik po sa atin yung pag-aari pong ito. Or something na meron kang relatives o na merong, let's say, nasa slavery po siya, yan po ay kukunin ng kamag-anak mo to free para mapalaya po siya. So, kapag sinabing Redeemer, letter A is a kid. Ibig sabihin, kamag-anak. So, how come na ang ating Panginoon ay naging kin po natin? Now, tingnan po natin. Actually, ang meaning ng Redeemer is kinsman, or next of kin. Kamag-anak mo. Right? So, ginagamit po ito sa Old Testament, para i-redeem kung sino man po yung kamag-anak kong yun. Makikita po natin po dito kung saan ay in-example doon sa Book of Ruth. Kung natatandaan po natin si Boaz, right? Ay tinubos niya sila Noemi. Okay? So, yun po yung ibig lang sabihin. Okay? Na ibabalik yung kahit kapiranggot na pag-aari from sa pinagsalaan, babalik sa may-ari. Right? Makikita po natin po doon in Ruth chapter 4 verse 14. Okay? Right, so the question is, bakit tinawag ni Job ang Diyos bilang kinsman or Redeemer? Right? Why God ay naging kin to us? Right? Bakit si Job tinawag niya na ang Diyos ang kanyang Redeemer? Okay? Nakikita kasi ni Job
yung magaganap. Imagine, from the old book, nakikita niya yung mangyayari, yung pagdating ni Kristo. Makita po niya sa kanyang puso, sa kanyang pag-iisip about what will happen in Bethlehem, where God, kung saan ang Diyos sa pangalawang persona ay nagkatawang tao. Right? Imagine yung kanyang lalim, yung kanyang pangunawa ng Biblia, ay nakita niya po yun. At wala pa yun, ay ipinakita na sa kanya. Right? Nireveal na sa kanya yung mangyayari about redeeming. Makikita po natin po doon ay sa John chapter 1 verse 14. Now, tignan po natin. Okay, no? Basahin po natin. Sabi po dito, and the word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. No? Nakita na po yun. That's why, nung siya ay nagkatawang tao, right? At naging kamukha po natin bilang tao, kaya tinawag na kin. Ibig lang sabihin, ay kaparehas po natin po siya because he became a likeness of man who became one of us. Right? Who became na siya po ang mag-iingat para sa atin about our future. Di ba? Kaya yun po yung kaya niya tinawag. Maraming dapat ipangalan si Job sa kanyang Diyos during that time. Pero bakit po tinawag na Redeemer? Okay? So yun po yung kadahilan na nakita po niya yung magiging kaganapan na ang ating Panginoon ay kapanganap. At magiging tao na katulad po natin. Okay? Naintindihan po ni Job po yun. Pangalawa, one who is kind. Hindi lamang po yung Redeemer, pero meron din kakayahan upang bayaran ang kabayaran para sa ating kaligtasan. No? Is able to pay the redemptive price. Okay? Now, tignan po natin yung story about Noemi and Ruth. Okay? Again, there was a nearer kinsman than Boaz. During that time, ay naghahanap pa. Meron pang mas malapit may mas malapit pa. Pero hindi po siya, umayaw po siya. So, the second kin is si Boaz. Why? Because he is a man of mighty wealth. At dito ipinakita yung kanyang kabaitan, yung kanyang kindness dito sa dalawang babaeng pong ito. At siya ang tumubos para sa kanila. Right? So dito makikita po natin na hindi lang si Job, nakita po niya about the birth of Christ in manger dito sa Bethlehem, ay nakikita niya pa rin, no? Hindi lang yung kapanganakan, kundi nakikita niya rin yung mangyayari kaganapan doon sa cross, the old rugged cross. Doon po niya nakita, doon sa Calvary. Kaya nakikita po natin yung kindness and grace of Jesus as our near kinsman. Right? Binayaran niya exactly the price of our redemption. Right? Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo binayaran sa mga bagay with these corruptible things or silver and gold, kundi binayaran po tayo
sa kanyang mahalagang dugo. No? A blood without a blemish. No? Walang kapintasan. And without spot. Kaya nga nakakasiguro po tayo, we are sure that the one who bought us, no, binili ang iyong kinabukasan. Kaya alam ng Diyos ang ating kinabukasan. Okay? Pangalawa is the God of resurrection. Alam po natin, si Job, sa kanyang kalalagayan, talagang patungo po siya sa kamatayan. Right? Sa kanyang kalalagayan, talagang iniisip niya, patungo po siya sa kamatayan. Pero again, okay, na-refresh po siya. Of course, siguro naniniwala po siya about the doctrine of resurrection. Okay? Hindi lamang po siya na-refresh, kundi blessed po siya sa katoong that Christ will resurrect. Kaya nga sabi niya, my Redeemer liveth. Okay? So naniniwala siya, he was encouraged about the future resurrection. Mamatay man siya, ay muling mabubuhay po siya. Okay? Kaya yung pag-asa niya, it was very evident about the future resurrection. Tayo din. No? Itong pag-asa pong ito ay nagbibigay po sa atin ng malaking pag-asa. Ano sabi po ni Job? And though after my skin wolves destroy this body, kainin man ng uod itong katawan po ito, yet in my flesh shall I see God. Makikita niya ang Diyos. Mamatay man tayo ngayon, pero nakakasiguro po tayo that there is a resurrection and we will see God for yourself, for ourselves. At makikita ng kanyang mga mata. Now, tignan po natin about the resurrection of Jesus. No? Habang nakita ni Job ang kaganapan sa Bethlehem, nakita rin po niya yung kaganapan doon sa cross ng Calvary. Now, nakita rin po niya about the empty tomb from his hip. No? Yung abo, akala natin pangpigil lang sa kati. No? Nakita niya doon, right, about the resurrection of Christ. At meron po siyang full assurance about faith, no? Sa kanyang pananampalataya, meron po siyang kasiguruhan sa mga bagay pong ito. Tingnan po natin ang Hebrew chapter 10 verse 22. Right. Okay, ang sabi po dito, let us draw near with a true heart, full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure water. No? There is a full assurance of faith. Okay? Because the one who is our Goel or near kinsman, the one who is our blessed Redeemer, is also our living Lord. Kaya nga, again, isinisigaw ni Job that my Redeemer is liveth. Buhay ang kanyang tagapagligtas. Alam nyo, yung liveth, this is a special word. Okay? Special na salita po ito. Dito po nakasalalay ang ating kaligtasan. Because kung walang resurrection, there is no hope. Wala po tayong ligtas. Yung salitang liveth, there are two facets of Christ's resurrection. Parang ano to ito? Itong liveth na to ay vegetation terms.
No? Parang ang tinuturing ko dito, si Kristo like a spring flower, no? Na biglang tumubo o biglang lumabas. Although siya ay namatay at inilagay sa libingan, but still, no? Nabuhay din po siya. Parang lily of the valley, no? Kung saan ay nag-bloom kahit muling nabuhay. It means he is alive. No? Ito yung pag-asa ni Job. Kaya kayang-kaya niya yung mga kaganapan kong yun because he has faith. Meron siyang pag-asa, meron siyang pananampalataya. That's why it's enough for him. No? Para malagpasan ang mga bagay po ito. Biglang sabihin, binigyan po siya ng pag-asa ng buhay ay sa kanyang kaloob-looban, sa kanyang inner man. Okay? Now, tingnan din po natin. Pagkamat, hindi pa naman namamatay si Job dito sa istorya, pero alam natin, namatay na po siya. And let us see kung ano po yung resurrection about Job. At ganoon din po tayo, mga kapatid. Nandito pa naman tayo. Okay? So, from that time, from the empty tomb, Job looks. Okay? Tinignan po niya yung kaganapan, yung huling kaganapan, at is anticipating is also resurrection. Tayo din. Okay? Kapag sakaling kinuha ka na ng Panginoon ngayon, iisipin mo rin that there is a resurrection for you. Alam po natin po yun. Okay? Kaya nga sabi niya, after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Right? Meron bang patay na makikita niya ang kanyang Diyos o kanyang tagapagligtas? Hindi. Kailangan magre-resurrect po siya. Kasama po. No? Tayong lahat. Kailangan magre-resurrect po tayo. Kung abutan lang tayo ng kamatayan o hindi tayo abutan ng pagbabalik ng Panginoon, so lahat po tayo ay merong resurrection. Kaya ito yung sinabi po ni Job, after my skin worms, no? Pagkatapos malusaw ang kanyang katawan, pero dito sa katawang magre-resurrect, makikita niya ang Panginoon. O paano pinaniwalaan po ni Job po ito? Right? Tingnan po natin. In Philippians chapter 3, verse 21. Dahil si Paul ang nagsasalita po dito, no? Philippians chapter 3, verse 21. Okay, no? Sabi po dito, we shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Right? Pinapaniwalaan po ni Job po, wala pa yung Old Testament, wala pa yung New Testament, pero na-predict na ni Job. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang nagagawa ng pananampalataya. Okay? Kung ano ang nagiging resulta kapag ang pananampalataya po natin ay gumalaw at kumilos, naiintindihan lahat ng mga bagay. Kaya yung kaganapan na nangyayari o mangyayari ngayon, we still believe. Naniniwala po tayo that there is a resurrection. Lahat ng mga Kristiyano during the time namatay, tandaan po natin, magkakaroon po sila ng resurrection body that is which is incorruptible. Yung katawan mo kung saan ay mabubulok po ito, ay bibigyan po ng hindi nabubulok na katawan. Yung katawan mo, which is mortal, ay magiging immortality. Okay? Na parang
ikaw ay muling nag-resurrect, ay iba na ang magiging katawan mo. This is a glorious body. So, ibig sabihin, si Job, nasa kanya ang pag-asa that there is hope for tomorrow because our God is the God of resurrection. Okay? For us, there is hope for tomorrow because we believe that there is a resurrection. Because God who holds tomorrow. Number 3, the God of revelation. Okay? The God of revelation. Alam po natin na ang Diyos lahat ang may kakayanan para i-reveal sa atin yung mga bagay, even the hidden things. Right? So, the Bible speaks of Christ first and second advent. Yung kanyang pagdating, yung first coming. Okay? At nakita po natin kung paano nag-manifest himself in a base humility. At pagdating ng pangalawang pagdating, makikita po natin, He will reveal Himself in power and great glory. Now, Job witnesses this second advent of Christ. Okay? At ito rin po yung ipinapakita kung saan in-reveal ni Christ at sinasabi. Kaya nga, ang sabi po ni Job, again in verse 25 sa ating text, He shall stand at the latter day upon the earth. Okay? Now, there are two truths na makikita po natin po dito. Itong verse 25. Una, the return of Christ. Of course, si Job ay hindi siya nagbigay ng detalye about Christ's return. Pero yung katotohanan ay katunayan na alam po niya. Right? Again, ano sabi niya? He will stand upon the earth. Okay? Kaya naniniwala din si Job, also, he will stand also upon the earth. Biglang sabihin, Job believes that Christ will return. Buti pa si Job naniniwala na si Kristo ay ipapanganak, mamamatay sa krus, after resurrection, right? Bumalik sa langit at muling babalik. Si Job, kung saan ay matanda na naniniwala. Pero tayo, ibang tao, ngayon lang ipinanganak. Right? Ayaw maniwala. Okay? Why? Dahil merong pananampalataya si Job. Okay? Ang nagsasabi lang naman, siyempre, yung walang pananampalataya, di ba? Ayaw nilang maniwala. But for us, who believe, at meron tayong pananampalataya, believe these things. Kaya, again, ito yung kasiguruhan for our future. Kaya alam po natin that there is a hope in our future sa mga revelation about the New Testament. Pero dito, galing ito sa Old Testament. No? Pinapatunayan lamang po. Right? Yung mga sinasabi dito sa New Testament. That's why si Job ay ganun na lamang po siya. Ganun na lang ang kanyang declaration. At alam po niya na darating sa pangalawang pagkakataon si Kristo. Okay? At ito po ay pinapasay lahat. No? Pinapasay po dito sa Jude 14, sa Malachi chapter 3, verse 2 and 3, yung second advent of Christ is proclaimed. Pinoproklama po dito. Right? So, pinapatuhanan lang yung sinasabi po ni Job. Okay? At klinaro lang ng New Testament about the return of Christ. Okay?
Pinapatunayan lamang po na yung pangako ng ating tagapagligtas that He will come again. Darating at darating ang ating tagapagligtas. Makikita po natin sa John chapter 14 verse 3. Ito yung laging tangan-tangan, no? Ng Kristiyano with his dying. Okay? Saan ay mga malalaki ang problema na tangan-tangan. Right, ano sabi po ng John chapter 14 verse 3? Okay. Sabi po dito, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Oh, what a promise! Okay? Isang malaking pangako para sa ating mga mananampalataya kay Kristo. At ito rin po ang tangan-tangan ni Job. Okay? We believe that the Son of Man shall come in the glory. Yun po yung paniwala po natin. At mind you, may mga rewards na tatanggapin natin according to our works. Okay? Kaya, pag binasa po natin ang Biblia, puno-puno ito ng emphasis, okay, about Christ sa kanyang pagbabalik. Right? Again, anong sabi po ng Revelation chapter 1 verse 7? Last verse po natin. No? Okay, sabi po dito, behold, he cometh with clouds, and every earth shall see him, and they also which first him, and all kindreds of the earth shall will because of him. Even so. Amen. No, hindi lamang po yung pagbabalik ni Kristo. Of course, andyan din po yung kanyang pag-aari, the reign of Christ. Now, again, nakita ni Job ang mangyayaring kaganapan dito sa lugar ng Bethlehem. Nakita ni Job yung Calvary. Nakita ni Job yung empty tomb. At alam din po niya ang kaganapan in the coming end of age. Alam niya rin po yun. No? Ibig lang sabihin, si Job was privileged to see these things, especially the millennial reign of Christ, that Jesus is coming back. At babalik po siya. Why? Because He's coming to establish His kingdom on this earth. No? Yung unang pagdating ng ating Panginoon, He was rejected and crucified. Pero pagdating ng pangalawang pagbabalik po niya, He will rule and reign. Kaya nga ang sabi ni Job, He will stand. Ibig lang sabihin, to be established, to be set or fixed. No? Ibig lang sabihin, Jesus will be King of the Hill. Kaya kapag dumating ang ating Panginoon, shall come in His glory and all the holy angels with Him. Then shall sit upon the throne of His glory. At naprophesy din po ito ni Isaiah in Isaiah 9 verse 6. No? Isaiah chapter 9 verse 6. Please read, Brother Joshua Nahondo. Please help me. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us child is born, to us a son is given,
and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Alright. No? Yun ang nagbigay na pag-asa niyo. Tandaan po natin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo ay katulad din po ni Job. Ang buhay bilang isang Kristiyano, tandaan po natin, rough, madugo. Eh, huwag kayong maniniwala na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Right? Pero totoo po yun because alam po natin ang ating kinabukasan, our future, right? Kaya masaya kang tunay. Pero yung dadaanan po natin, mga kapatid, it be rough, bumpy, no? Punong-puno po ito ng mga patibong. Okay? Bago ka pumunta sa iyong graveyard, sa iyong libingan, lahat po ito ay dadaanan po natin. But tandaan po natin, from the graveyard into the city of God, from the graveyard, ibig sabihin, tapos na po tayo sa buhay kung saan ay maligalig. After, from the graveyard, ay yan na po ay wala nang problema. It's a smooth sailing. Ayan po yung mangyayari. Tandaan po natin, mga kapatid. If you, like Job, suffers everything like this, remember that God knows about tomorrow. Hawak po niya ang kinabukasan. He is the God of redemption, is the God of resurrection, and is the God of revelation. Okay? With Job, no? Kasama po natin si Job, it as trust God. No? Kasama po natin si Job, with us trusting in our life, in death, and forever. Mga kapatid, yun po yung nakikita ni Job na nagbigay po sa atin ng asa sa gabi. Ay, pwede na lang. Dakilang Diyos, salamat po sa kapahayagan ng salita mo. Salamat po sa mga pangako pong ito kung saan sa mata ni Job ay nakita po niya, Panginoon, yung pag-asa ng kinabukasan. And even, Lord, sa amin din, Panginoon. Bagamat hindi po namin nakasabay si Job, makakasabay po namin sa pamamagitan po ng kapahayagan dito sa Bagong Tipan na ito po ang kaliwanagan ng mga bagay na kung saan ay tangan-tangan po namin, kung saan kami po ay naniniwala na ang Diyos tangan niya ang aming kinabukasan. This our hope. Ito po yung pag-asa po namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sapagkat nagbibigay po ito ng kasaganaan ng aming kaluluwa, kaligayahan ng aming spirito. Kaya patuloy o Diyos na punuin po ninyo ang aming kaisipan, ang mga ganitong klase ng pag-asa. Para kami po ay makapaglingkod, Panginoon, ng merong kagalakan po sa puso. Sa aming mga kapatid, tulad na po Diyos sa mga kalayuan kung saan ay ninanais mo yung pong ilas. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.